Ay, yung TV. Ito. Okay. Uh, okay, good afternoon sa ating lahat. Una-una, pinabubulaanan ko yung mga aligasyon na panunuhol na sinasabi nitong lumabas na tao. Hindi po totoo yan. Alam nyo, itong taong ito ay nagparating sa amin ng mensahe na meron daw siyang sasabihin na negatibo labang kay President Duterte. So, meron kaming proseso ng pagba-background check. So, dinaan namin doon sa ganung proseso. Subalit, ang sabi ng mga nag-check sa kanya, kaduda-duda yung kanya mga statements. Kaya, hindi na namin natuloy. Hindi na namin na-present. And nabalitaan ko na lang later on na siya ay may mga hininga ng pera sa iba't ibang mga grupo. So, apparently, ito yung, yung kabuhayan niya. So, ngayon, lumabas dito, ngayon, at I seriously believe na pinagkakakitaan na naman niya ito. And may papakita ako sa inyo na, this was last November pa to, na process, last November pa. Kaya nga hindi siya nailabas dahil nga hindi credible as a witness. Ngayon meron kaming papakita na na yung namin sir, yung mga campaign material yung sir, lalo yung sa personal namin natin para i-campaign na yung sinabi din, how ni pero ang effect kasi ng rolo sir, dahil sa akin kasi yung pamilya ko sa rolo, Kalagaro. ibibigyan namin kayo ng kopya nito. Sige. Okay, ganito yan. Ibibigyan namin sa inyo yung pakita nyo isang picture yung pinapalabas niya. Yan. Ito. Okay. Ito yung picture, di ba? Nakita niyo yung video, magkaparehas yung damit niya, isuot niya, di ba? So, maliwanag dun sa video na nagsasalaysay siya ng pusa. Tinatanong siya, nagsasalaysay siya. So, mahaba pa yan. The whole interview, dyan. Meron din kaming mga, sige na, set up nyo na yung next. So, kompleto yung mga documents namin dito, yung email exchanges nila ni Atty. Sabio na nanghihingi siya ng pera. Tapos, nung pag-form ng affidavit, tinatanong siya, nag-i-email si Atty. Sabio ng tanong, tapos ini-email back niya yung sagot, ganun yung exchanges nila. So, definitely, it's not true na finidan siya ng kahit na ano. In fact, doon sa video na yon, maririnig nyo yung ini-implicate niya si President Duterte tungkol dun sa cocaine, sa drugs, Sa kanya nang gagaling yan. Okay? Kaya, dito sinasabi ko, and for that matter, sasabihin ko na, we would be demanding a public apology from Mr. Erwin Tulfo and Radyo 5 for the malicious statements na ginawa laban sa akin to preclude any further legal action. Ngayon dyan sa ibang mga media outfits, pag-ingatan nyo itong tao na to, masusunog kayo dyan. We have everything
all the evidence to disprove yung kanyang mga allegations. Namit mo siya personally. Hindi. Pero saan siya associated? Ano yung background niya ba? Yun na nga eh. Nobody knows her. Bakit ko siya hahanapin? Bakit ko siya aalukan ng kahit na ano? So siya nag-approach sa office niyo. Naghahanap siya ng paraan kung paano magkaroon ng access sa opisina ko at sa opisina ni Senator De Lima. Sir, yung video, saan yun? Yung video po Yan saan yung yun? sa date, ano no? Ang sinasabi, ini-implicate niya si President Duterte sa campaign. Anong panong implication? I mean, ano yung sinasabi niya? Sinabi niya na nakita daw niya sa may pier na may shipment daw, may cargo shipment, tapos si Duterte daw mismo yung nag-check nung cocaine, tinikman daw. Sa kanya lahat ng galing yan. Okay? Pero hindi nyo narinig sa akin yan. Di ba? So, ganun kami. Before we present a witness, sigurado kami dapat lumabas yan dun sa lumusod siya dun sa aming screening process. Sir, yung video, sino yung ka-meeting niya? Staff niyo? Ka-staff ko yung kampo ninyo, binigyan niyo siya sir ng bahay. Hindi. Hindi namin siya binigyan. Kasi nga hindi siya nakalusot dun sa screening process. Sir, pero yun po ata yung sinabi ni Attorney Savio na pinayagan na siya na sa Cagayan de Oro na tumira kasama yung immediate family. O hindi sa amin yun. So, walang lumalabas na money from your office. Kasi sabi niya, parang tinutulungan nga daw mag-relocate. Ang sa pagkakaalam ko, meron nagbigay sa kanya ng pera from other groups. Ano? At kasi hinihingan niya pero makikita niyo yung mga statement. At naglalabasan ito, nagko-communicate sa amin yung mga OFWs na nahingan niya ng pera, na pinadalan siya ng pera. Ano yan? Nagko-communicate sila. At yun yung pagkakaalam ko na ginagawa niya tong pinagkakakitaan niya. So, ba't hindi pumasad? Dun sa interview niyo, ano yung mga nakita niyo? Inconsistencies ba? May hiling iba? Bukod sa inconsistencies, medyo hindi namin na-validate yung information na sinasabi niya. Hindi na-validate meaning, sir, wala nang other supporting evidence. No. We have ways of validating information. We're checking things on the ground independently. So, hindi nag-check out. Tapos, may mga mahirap na paniwalaan doon sa kanyang mga statements, kaya hindi namin nilabas. Sir, ano So, yun yung ang tanong di ba? Alam nyo, I would like to, I'm beginning to think na ito ay baka itinanim sa amin para kung kakagat kami, ilalabas namin, tapos babaliktad later on. Di ba? So, Pero, hindi ganun eh. Hindi madali yung proseso eh na ginagawa namin to screen the witnesses. Yun. Sir, as to yung specific... Okay. Ito, may portion. Sige nga. Sir, paano nakalapit? Yung mga nag-jacket, yung mga babae, kagaya ng nag-jacket, hinahanapan lang namin ng paraan kung paano ka gastusan mo. Pero kagaya ng mga Ricael, yan, naalagaan siya. Pero wala kami nagbigay sa kanya. Na mahirap kasi pag nagbigay ka na ng pera. Iba na ang usapan doon. Si Ed mismo, wala siya. Ang sinasabi pa nila, binayaran siya. Wala kami pagbayad. Sir, sino yung nagsasalita? Okay. Yung staff ko yung nagsasalita, ang sinasabi niya doon sa audio na yon, ganito yan, wala kaming pambayad. Yung mga pamasahe, ginagawa ng paraan, pero yun lang ang pwedeng gawin. So wala kaming pambayad. May sumagot pa na isa, meron kami pang-load lang. It was very clear sa interview na yon na talagang
hindi ito babayaran. Wala. Basta pero every time, even sa email exchanges, yung exchanges sa Facebook, kung kani-kaninong grupo, humihingi yan palagi ng pera. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga kumagat dito, masusunog kayo dyan. Parang adormawa na yan. So, ika-clarify ko lang, yung allegation na supposedly linking the president dun sa illegal drugs sa Cocaine. So, chinek nyo and there was no truth to it. Yung mismong allegation No. mo. Ang chinek namin yung sa kanya, siya pa lang mismo, yung background check. Kung pwede ba siyang malagay sa posisyon na makita niya yung sinasabi niya na nakita niya, hindi na check yon. So kung hindi siya lumusot doon, wala kaming basis to believe kung ano man yung mga other allegations. Text ko kayo, direction sa kanya. Wala. Sir, so, this is not yung inausap ng mga staff, sir? O nagkaroon ng series of meeting? Yung sa amin, meron silang constant check kasi chine-check may follow-up to verify other information. Pero yung sa screening process, dun lang sa first phase, hindi na siya nakalusot. So, paano nyo nalaman na humihingi rin siya ng pera sa ibang grupo? Sino pa yung mga grupo? Nag-communicate sa amin. Ito nga, may mga, yan, yung mga OFW, itong may isang OFW na nagpadala sa Cebuana, Luwilier, dun sa asawa niya. So, kumbaga, lumalabas itong mga information na ito. So, ano yung circumstances yung sa face Ito, 2015 pa ito. 2015 yan, no? Ito yung lalaki. Ito siya. Asawa niya to. Sir, ano yung circumstances nung hindi nakalusot? Anong may sinabi siya tapos na-validate niya na hindi? Anong example? Yung isang example, yung nakita daw niya yon, yung insidente na yon, dahil nagbebenta daw siya ng balot. Parang di ba? Yung palang medyo may problema na. Tapos tinignan namin dun sa lugar na sinabi niya kung may access na gano'n at may mga kilala naman kami doon. Hindi, wala. Oo, yung sa cocaine. I'm not saying it didn't happen, but basically she did not pass the credibility test, so hindi siya nilabas. LT ba siya? Ano ba? Supported by the president o LT? Hindi. Ano ito? May mga talagang pinapalabas niya, may mga asan yung mga picture niya ng obviously hindi. Kaya siguro malakas ang loob niya na so ando doon kinukuhanan yung buong interview. So she missed that out. Kaya akala niya di ba sinasabi niya kasi binigay daw yung script sa kanya, pinipilit na implicate si Duterte, but the video will speak for itself, especially that portion na yung sa cocaine. So, ayan, nagbibigay siya ng mga picture na ando doon siya, katabi niya si Hindi siya tandara ng balot. Ano siya? Well, I don't know. Basta't nangingi ito ng pera. She will just... Hanggang magkano hinihingi pera, sir? Nagbigay siya naman? Nanghihingi siya ng allowances doon ng grupo niya kasi nagugutom na raw sila o ano-anong pambili ng pangnegosyo daw. Anong grupo niya, sir? I don't know. Yun lang yung mga exchanges doon sa mga iba't ibang grupong hinihingan niya ng pera. Pero sa amin, ang concern lang namin was yung information na sinasabi niya. So, sinabi niya yon voluntarily doon sa video, makikita niyo yon. At, yun. Willingly, hindi naman siya coerced. Tapos, the information obviously was not being fed to her.
sinasabi niya voluntarily. Pero sir, bakit kayo convinced na hindi nga siya nagbebenta ng balot? Ano yung circumstance? Hindi naman. na- Hindi, Paano hindi, niyo hindi, paano hindi niyo naman. kagad na-rule out na Hindi naman. totoo yung Sinight ko lang yon. Sinight ko lang. Hindi, sinight ko lang. Sinight ko lang yun na example na medyo parang okay. Di ba? Medyo ano yan. Nagbebenta ka ng balot, nakita mo yung insidente na yon. Tapos bumili pa ng balot daw. Tapos next instance, ganun ulit. Pero, basta chine-check out namin yan, mga yan, it's a process. Kumaga, alam namin yung ginagawa namin. Kaya nga, pag kami naglabas kami ng testigo, siguradong lulusot yan sa scrutiny, hindi lang ng mga senador, ng mga media, ng ordinaryong mga tao. So may way kayo para ma-validate kung talagang tinanim yan para sa inyo? Wala naman. Suspecha lang. Suspecha ko na lang ngayon. Kasi noong November, parang she was expecting na ilalabas na siya soon. At alam mo yung may lakas ang loob eh. Kasi supposed to be magsasabi ka ng something negative kay Duterte. Talagang mangangamba ka sa buhay mo. Di ba? Pero ito, ganyan. Sir, tingin niyo ba, bakit siya lumalabas Yeah. na? Ba't siya lumalabas? Meron ba kayong pinag-away or pinanggihan na demand niya? Wala. Ni-reject lang siya. So ngayon, nung ni-reject siya, pinasabihan na namin yung iba rin na mga tao na hindi namin to ilalabas kasi hindi siya nakalusot. So siguro, because of that, baka tumigil yung racket niya. Parang Sir, kailan... pinag-aaralan pa. Pero for now, itong si Erwin Tulfo ang nagsabi ng negative. So talagang we would be demanding a public apology sa Radyo 5 and kay Mr. Erwin Tulfo regarding this issue. Sir, ano sinabi niya sa program? Bakit sa nakikita? Wala na si ano doon. Sir, dun lang sa timeline, November niyo siya na-meet, November siya na-interview. Tapos kailan niyo na-realize na hindi to papasa? Immediately after. Siguro, pero binibigyan pa rin siya ng benefit of the doubt. Nag-engage pa rin sila Attorney Sabio sa kanya. Nagko-communicate siya dun sa iba't ibang mga tao, common friends, ganon. Pero sa akin, alam ko na from the get-go na may problema tayo dito. Ang sinasabi niya kasi, sir, hindi niya pinirmahan yung affidavit kasi mali daw yung nakalagay. Yun na nga makikita niyo doon sa video, siya yun Ang sinasabi niya daw na hindi raw niya ma-take yung i-implicate sa drug si Duterte. Pero doon sa video, siya mismo ang nagsasabi nun. Diba? Kung balot vendor lang siya, bakit dito ba siya nagpa-press con kahapon? Yun na isang nga, hotel. di ba? Di ba may problema nga doon? Bakit siya nagpapa-press con? Bakit nag-media roadshow ito? Who's the backer? Ano yung personality? Yun na nga So, sa akin, ano yan? It's a propaganda game that they're playing. But I'm going to burn them. As I'm doing now. Sir, who's behind it? Sir, when you said they, sino yun? Yung sabi mo who's Itong behind it? grupo nila Duterte. Alam niyo yung mga ganyang tactics, lahat ng dirty tricks, ginagawa na nila. Di ba? And I hope maliwanag yan sa tao, sa media, at dapat matakot kayo dyan. Kasi kung sa akin, kaya nilang gawin yan, kayang gawin yan kahit kanino. So, convince kayo, sir, na palabas ka na? Plantem. Ganun naman. So wala pa right now na legal action pinag-aaralan ko ano yung mga pwedeng gawin. At kasi talagang ano siya hindi niya to nakita. Hindi nila to nakita. Na akala nila we don't have anything. Alam namin ginagawa
Sir, can you give us specific instances na nagpa-doubt sa inyo? Bukod dun sa balot instance. Based dun sa mga nag-screen sa kanya, may mga holes dun sa story, sa testimony niya. Plus yun nga, nung nagpapunta kami dun sa Davao, we asked around yung kanyang background, hindi nag-check out. So that we're demanding public apology. Ano sinabi nila? Parang tulong nila Erwin Tulfo. Na sinuhulan ko raw. Sinuhulan ko raw itong pati sina Las Cañas, sinuhulan ko na. Parang it was a judgment. Oo. Oo. Hindi ko papalusutin yan. So talagang diretsahan na. Diretsahan. So ngayon, sa akin, basta't kami dito, we will be aggressive about this kasi pagka hinayaan mo itong mga to, baka paniwalaan pa eh. So parang hindi mag-public apology, consider niyo yung Bible? Yes. Sir, details na ilang beses minute ng staff niyo si Arcillas at kailan po yung huling beses? November. Sa pagkakaalam ko, isang beses lang. Yung ibang grupo, I'm talking about my team, my team, isang beses lang. Yung iba, I'm not so sure, pero nag-give up na kami. Sabi ko nga, we have a nose for these things eh. Di ba? Alam natin, siguro by this time, how to judge kung yung isang testigo ay sabi ng totoo o hindi. So mas mabiging maingat kayo this time, sir? Palagi naman kami maingat. Yan si Mr. Matubato, sila Las Cañas, they went through the process bago namin inilabas. So, ano yung grupo na sinasabi? Iba pang grupo? Grupo ng staff din ng ibang politiko? I don't know. Yung mga laban siguro kay Duterte. Sir, yung press con kahapon, sino sa tingin niyo yung organizing for her? I would like to believe yung mga grupo na sumusuporta kay Duterte. So, yan. So, from the start ba, parang nandun siya sa grupo na sumusuporta kay Presidente or talagang gustong i-try sa inyo or both or ano? Yung sa background check niya, sir. Ako tinitingnan ko rito, mukhang may may tendency siya mang swindle. So, yung pag mga ganyan na pagkatao kahit saan yan, kung saan sila kikita. So wala ka naman siyang kaso ng swindling? Wala ka I wouldn't be surprised kung meron. Hindi ka na siya. Okay. Ngayon, next subject tayo. Okay, ano na isa lang. So, ibigay na lang sa kanila. Okay, ngayon. Sir, okay. Okay na ba? Yes, sir. Anong next subject natin, sir? Parang teacher, ano? Sige. Ngayon, ito, sumulat, kung maalala ninyo, last month, nagsabi si President Duterte na inutusan niya yung Anti-Money Laundering Council na buksan yung kanya mga bank transactions para mapakita sa buong Pilipinas na hindi siya kurakot at mali yung aking aligasyon. Pero sumulat kami sa Anti-Money Laundering Council at sinabi ng AMLAC na hindi nila ibibigay sa akin yung bank transactions despite the order to them by President Duterte. So dito nyo makikita na nagsisinungaling muli si Duterte at nagtatago sa mga teknikalidad para hindi mabisto yung kanyang 2 bilyon na ninakaw sa Kaban ng Bayan. So ito ang mamaya't mayain namin na issue. Kasi pagka hindi niya ito ipinakita, ay talagang yung duda ng taong bayan na yun doon, na siya ay isang kurakot. Di ba? Pagka siya ay kurakot, ngayon itong lahat na pinapalabas niya na anti-corruption na drive down niya, pagpapanggap lang yan.
Dahil siya mismo nga ay corrupt. So parang hindi bibigay sa inyo kasi dapat Anong reason? presidente mismo mag-ano. Kailangan kasi waiver. Ang gawin ni Duterte, pumirma ka ng waiver. Marami ka pang drama, marami ka pang arte. Pumirma ka ng waiver para malaman na ng taong bayan kung ano yung totoo. So, again, ando dun yung challenge ko. Pagka mali yung aking aligasyon, magre-resign ako sa Senado. Hindi lang yan, mag-walk-in pa ako sa kulungan. Mag-walk-in ako sa kulungan. Para hindi mo na ako kailangan kasuhan pa kasi mag-walk-in ako sa kulungan kung mali ang aking aligasyon. Saan tulungan? Kahit saan. Yung choice niya kung saan. Choice niya kung saan ako papasok na kulungan. Yun ang hamon ko. Just to prove na totoo yung aking sinasabi. Ngayon sinasabi na ako daw mag-produce ng ebidensya. Tama yan. Kaya nga kinasuhan ko siya ng plunder at kaya nga dito sa impeachment case lalabas siya. Pero padaliin na natin. Tanggalin niya na yung duda. Alang-alang doon sa kanya mga blind supporters, mga die-hard followers na sinasabi na malinis siya. Pakita niya. At presidente siya, hindi siya ordinaryong tao. Presidente siya, dapat wala siyang bahid ng duda. Ngayon, buti kung walang aligasyon. Pero ako may aligasyon at meron pa akong hamon.